umaga na naman sa inyong lahat. So another day, another vlog. So last 2 days, nawalan kami ng tubig supply dahil may naroong nasisira doon sa pumping station siguro sa water supply dito sa aming lutsod. At ito ang resulta, itong mga bonsai materials, which itong binibidyohan ko nga ron, nailawan na. Then ang isi-share ko ngayon sa inyo is itong aking Ficus nana. Napapansin ninyo, katrabaho ko lang nito, tapos yun na, nagsimula na, sobrang liit na yung dahon niya. Yan ang itsura niya. So sobra ng liit. So ang isi-share ko sa inyo ngayon is paano magpaliit ng mga dahon ng ating mga bonsai materials, which is may isa na akong Ficus nana dito na tinatanggalan ko ng dahon, tapos nagsalingsing na po ng mga dahon. Ayan. So lumaliit na siya pero hindi pa masyadong maliit. So ang gagawin ko ngayon dito is tatanggalan naman ulit ng dahon. Then dito sa baba, mga ibang Ficus nana which is my bonsai materials, gawin ko nito is, kaya pinabayaan ko lang sila muna kasi gawin ko parang octopus. Parang iba na namang design. Yan, mga Ficus nana yan. So, puntahan ko pa yung ibang Ficus nana. Mga Ficus nana ko itong mga bonsai materials, at napapansin ninyo na hindi pa masyadong maliit ang kanyang mga dahon. Dito naman bandang ito, makikita nyo, sobrang laki yung trunk niya sa baba. Tapos, pinabayaan ko lang siya. Kaya ito yung dahon niya, sobrang laki. So, kukuha tayo ng dahon nito. Itong kukunin natin, yan. Isa-sample natin sa mga Ficus nana ko doon sa kabila na umpisahan ko ng tinanggalan ng dahon, tapos dahan-dahan na siyang lumiliit yung dahon niya. So dito na, ito yung Ficus nana nga sinasabi ko sa inyo na lumiliit na yung dahon niya. Pero hindi pa ako kontento, kaya kung gawin ko dito sa Ficus nana na ito, tatanggalan naman ulit ng dahon para lalo pang lumiit. So ito ang diferensya sa kanila. Tingnan nyo gaano kalaki yung Ficus nana pag hindi pa mapaliit yung dahon. So punta naman tayo doon sa kabila. So dito naman, may iba na namang Ficus nana nga bonsai materials, which is malaki pa yung dahon ng kaunti. So i-compare dito sa isang kinuha ko doon na Ficus nana na leaves, compare, so maliit na siya pero kulang pa rin. So kaya ang gagawin ko nito mga Ficus nana ko is tatanggalan ko pa rin ng dahon. Dito naman, may mga Ficus nana naman, mga bonsai materials ko na hindi ko pa naasikaso. So ngayon, magsimula na akong magtrabaho sa aking mga Ficus nana para magtanggal ng dahon. So ito na, nakuha ko na aking mga Ficus nana sa paggagamit ko itong aking Raptor. Yan. So itong Ficus nana nga nakuha ko is 4 sila. So yun ang tatanggalan ko ng dahon. Kaya lang, nakapadaan ako sa isa kong Ficus nana na yung ini-eksperimentuhan ko na kumakapit sa dripcord. So ito. So kaya dinala ko lang at isinali ko dito sa aking i-share sa inyo ngayong umaga na ito. So magsimula na ako magtrabaho. Uunahin ko muna ito. Tapos siguro yung nakapatong, then sunod-sunod na. So ngayon nandito na ako. Magsimula na ako magtanggal ng dahon itong aking Ficus nana. By the way, itong Ficus nana, ang ginawa ko nito, pinakapit ko sa dripcord. So ang gawin ko dito mamaya, babalutan ko itong puno niya para lumalabas yung ugat. Tapos mas marami na siyang kumakapit dito. So ito ang paraan sa paggawa ng ating mga bonsai or sa mga Ficus na lumalabas yung mga ugat niya pagitay. So magsimula na ako magtanggal ng dahon para maging maliit pa itong mga dahon ito. So ito ang sikreto paano magpalit ng dahon. Pero hindi lahat ng mga bonsai material na pwede tanggalin lahat ng dahon kasi may iba mamamatay. So itong Ficus nana, sanay na siya sa ganitong klaseng style sa pagpaliit ng dahon niya. Kaya walang delikado. So ito na siya, natanggalan ko ng dahon. So ito ang isa sa sikreto paano magpaliit ng dahon. Lagi mo lang i-depolit ang dahon. Kusa na lang siyang lumiliit, lalo na kung maging matanda na itong mga
yung sa dulo ng kanyang mga sanga. Yung mga maliit na dahon na nandito na iniwan ko na lang kasi sayang naman para mukha na naman siya magandang tingnan. So ngayon, ilagay natin muna ito sa tabi. Ito na namang isa ang tatrabahuin ko. So medyo matangkad, hindi makita sa camera, kaya iurong ko yung camera. So naurong ko na yung camera, so magsimula na ako magtanggal ng dahon. So ganito lang ang sekreto. Laging tatanggalin ang dahon hanggang sa lumiliit siya. So ito na, malapit na ako matapos. Nakakapagod pala pag magtanggal ng dahon. So ayan, natapos na. So iniwan ko na lang yung maliit na dahon. So as na-mention ko na kanina, ito ang isa sa sekreto paano magpalit ng dahon. So lipat naman tayo, palit na naman tayo ng ibang materials dito. So ito paggagawa ko ng bonsai, ang ginagawa ko kung ano lang yung makaya ko sa forma niya at saka yung parang natural lang katulad nito. Wala na akong binabago kasi nakadapa siya, pinadapat ko na lang. So ang gawin ko kasi malayo yung camera, ipo-focus ko yung camera tapos mag-start na ako magtanggal ng dahon. Since na-focus ko na yung camera, mag-start na ako magtanggal ng dahon. So ito na, natapos ko na, natanggalan ng dahon. So same pa rin, iniwan ko yung maliit na mga dahon na kaunti. So ngayon, kuha na naman ako ng isa pang materials. May mga damo ng tumutubo. So same pa rin, tatanggalan ko ng dahon. Kaya ito nakaganito, hindi masyadong maraming dahon lumabas kasi nahawungan niya siya nandun sa ilalim ng punong kahoy. So magtanggal na ako ng dahon. So ito na, natapos ko na gupitan itong pang-apat na bonsai materials. So ilipat ko naman tayo ng isa dito. So ito, pinakahuli. So same pa rin, hindi ito nakaproduce ng maraming dahon kasi nandun sa hawong na area. So dito sa likuran dito na hawungan kaya walang dahon lumabas dito. So same pa rin dahil medyo hindi maganda yung itsura ng mga dahon niya kahit maliit. Ididipulit ko naman ito. So mag-start na ako magdipulit.
So ito, natanggalan ko ng mga dahon pero iniwan ko yung mga maliit na dahon. So ang natatrabaho ko ngayon is napaikos na is 1, 2, 3, 4, 5. So 5. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo kung paano ako magpaliit ng dahon ng aking mga bonsai or bonsai materials dito sa paligid ng aking maliit na bonsai garden. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na nakaupo, Metro Chris. Thank you very much for watching. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.